Kinumpirma ni na Senador Ralph Recto, Chingoy Estrada at TG Gingona na pinulong din sila noon ni Pangulong Aquino. Pero ayon kina Recto at Gingona, hindi sila nakaramdam ng panggigipit sa impeachment trial laban kay dating Chief Justice Renato Corona. Si Estrada naman matipid ang mga sagot tungkol sa pakikipag-harap niya sa presidente. Mula sa Senado ng Republika ng Pilipinas, nakatutok live si Ruth Cabal. Ruth. Mike, bukod nga kay Senator Bong Revilla, 3 iba pang senador ang nakipagpulong kay Pangulong Aquino nung panahon ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Pero paniwala ng ilan sa kanila, ang insidenteng ito hindi naman daw pwedeng gamiting basehan para naman ma-impeach ang Pangulong Aquino. Tulad ni Senator Bong Revilla, kinausap din ni Pangulong Aquino si Senator Ralph Recto noong kalagitnaan ng impeachment trial ni Corona noong 2012. Tulad din ng sinasabi ni Revilla, pinaliwanag din daw ng Pangulo kay Recto kung bakit dapat mapatalsik sa pwesto si Corona. Pero paglilinaw ni Recto, wala naman daw pressure mula sa Pangulo na bumoto siya para sa conviction ng dating Chief Justice. I don't recall exactly, but the impeachment was also discussed. I'm in the Liberal Party with the President. So there's no reason for us not to talk about many things. I don't think anything irregular. Ang sabi ni Revilla kahapon, si DILG Secretary Mar Rojas ang nagmaneho sa kanya papunta sa bahay ng Pangulo sa bahay pangarap sa Malacanang. Inilabas niya ang picture na ito, kuha daw niya sa kanyang cellphone kung saan makikita si Rojas sa driver's seat. Pero si Recto di na raw maalala kung si Rojas din ang nag-drive para sa kanya. Isa rin sa inamin ng Pangulo na kinausap niya noong panahon ng impeachment si Senator Jinggoy Estrada. Hindi siya nagpa-interview sa media pero nang tawagan sa telepono ng GMA News, kinumpirma ni Estrada na nag-meeting nga sila ng Pangulo noong panahon ng impeachment trial ni Corona. Hindi na nga lang siya nagbigay ng detalye. Pero kung babalikan ang speech ni Estrada noong Setyembre nang una niyang sagutin ang aligasyong dawit siya sa pork barrel scam, siya rin ang unang nagbulgar na may tagang Malacanang na kumausap sa kanya tungkol sa impeachment ni Corona. Bagamat di niya tinukoy kung sino ito. Sinabi rin noon ni Estrada na may taong tumawag sa kanya at pinag-drive pa nga raw siya papuntang Malacanang. Nakapulong din daw noon ng Pangulo ang kapartidong si Senator TG Gingona. Sabi niya madalas naman silang magpulong ng Pangulo tungkol sa iba't ibang bagay. Pero hindi raw nila napag-usapan noon ang tungkol sa impeachment ni Corona. We always meet because we are members of the same party. We discuss a lot of matters. Si Senator Revilla pinanindigan na sa pulong nila ng Pangulo kasama si Rojas at Budget Secretary Butch Abad, nakiusap daw sa kanya ang Pangulong bumoto pabor sa impeachment ng dating Chief Justice. Kung sasabihin nila sinungaling ako, I challenge both of them. Go to public, magharap kami. Magtingin na kami eye to eye, malaman ng tao kung sino nagsisinungaling sa amin. At tamaan ng kidlat kung sino nagsisinungaling sa amin, di ba? Si Senator Lito Lapid nagbiro pang nagtatampo dahil di naimbitahan sa Malacanang. At kwento niya, madalas daw talaga silang ipagmaneho ni Rojas nung senador pa ito pag may mga lakad. Yung akin, naisakay din ako ni Mar Rojas pero kaibigan lang na mahilig talaga siya. But during the impeachment trial, sir, may nag-imbita ho ba galing Malacanang? Wala. Minsan nga, nagtatampo nga ako eh. Joke lang, joke. Kahit noong umatras si Rojas sa pagtakbo sa pagkapangulo noong eleksyon 2010, siya rin ang nagmaneho sa SUV ni Noy Senador Noynoy Aquino. Ang pinagparayaan niya para kumandidatong standard bearer ng Liberal Party. Samantala mismong si Revilla at ilang senador naniniwalang hindi dapat o kaya hindi tiyak kung nararapat bang ma-impeach si Pangulong Aquino. Hindi ko iniisip na ma-impeach siya, no? Never. I'm not after that. Ang sa akin lang yung pangamba na kung nagawa niya yon kay CJ Corona, ay maaaring magawa niya rin to sa amin. Na makialam siya sa ombudsman, sa Sandigang Bayan. Is it impeachable? Is it unethical? I don't think so. I do not know what they discuss. No? Of course not. It is not impeachable. That's all part of politics. Mike, sa ngayon ay wala naman daw planong susunod na hakbang pa itong si Senator Bong Revilla kaugnay o kasunod ng kanyang speech. At tulad ng sinabi niya kahapon ay hihintayin na lang daw niyang umusad yung reklamong sinampa sa kanya ng Department of Justice kaugnay ng pork barrel scam. Mike? Ruth, meron bang impormasyon kung bakit yung 4 na senador na yan ang kinausap doon sa Malacanang at hindi yung iba? Ruth?
Walang naging ganyan na pagdetalye na sinabi itong si Senator Bong Revilla at kahit nga si Senator Jinggoy na taga-oposisyon nga ay hindi rin naman nagbigay ng mga dagdag na detalye tungkol doon sa meeting nila. Pero kasi may sinasabi dati na haka-haka na baka itong mga ito yung mga hindi pa daw masyado nakakapag-isip nung panahon na yon kung ano yung magiging desisyon nila, kung yes or no doon sa pag-acquit nga dito kay dating Chief Justice Renato Corona. Tinanong natin yan kay Senator Recto kanina kung bakit nagkaroon sila ng meeting, ay hindi niya rin naman daw niya alam kung bakit siya mismo yung pinatawag ng Pangulong Aquino. Mike. Maraming salamat, Ruth Cabal.